Kamusta guys at maligayang pagbabalik sa aking maliit na channel. Para sa episode na to, magbibigay lang ako ng saloobin or mga inputs ko regarding sa or update ko after owning Kia Sonet for almost a year. Kumbaga, ilang araw na lang, isang taon na rin ang bilang. Bali, ang may babahagi ko lang naman ay onti lamang. Kagaya ng sa gas consumption, na napansin namin nag-improve talaga siya after 1,000 kilometers or yung break-in period niya. Tapos, madalas kong makuha so far sa mga trip ko at least 8 kilometers sa city driving. Tapos, maraming stop and go yun. Kung alam nyo kung ano ang traffic sa Muntinlupa, sa Cavite, sa Laguna, ganun na madalas ko makuha kapag medyo mabagal. Pero kapag mabilis or kung medyo maganda ang daloy ng traffic sa Muntinlupa, sa Cavite, sa Laguna, madalas nakaka 9 or 10 ako sa city driving lang yun. Tapos, ang typical ko nakukuha naman kapag mix, mga 11 to 12. Tapos kung pure highway naman, pumapalo ko ng at least 14 to 18. Depende na sa sitwasyon yan sa expressway. Regarding naman sa update ng Graphene tsaka nung Rain-X, after more than naman ng simula nung naglagay ako noon, ganun pa rin siya, nag-water beading pa rin sa Rain-X, ganun din. And so far malinis talaga tignan. Madumihan man, basain mo lang tapos punas. Malinis agad tignan talaga. Wala masyadong mga residues, mga ganyan. Pag nabasa uli siya, mukha pa rin siyang bagong car wash. So far sa almost a year namin na ownership ng Kia Sonet, ang naging issue lang namin, minor issue lang siya pero ito yung pinaka nagstay sa amin, which is yung power window. Sa amin, ang tinamaan is yung front passenger sa kanan. So ang gagawin ko lang ngayon is kailangan ko siyang ipa-schedule sa Kia Alabang, and then from there kailangan nila makita physically yung problema, and then magpapaschedule na ako for repair. Mamaya tuturo ko na lang sa inyo kung paano yung magiging step by step na proseso. Pero ayun nga, thankfully so far power windows lang. Aside sa power windows, ang isa lang namin naging problema is etong rear view mirror, natanggal siya. What? Ano lang pala siya, nag-slide tapos maglalak. So, dahil sa bigat ng dashcam, tapos kakadaan sa mga lubak, mga speed strips ba yun? Maalog na kalsada, yun yung nag-cause kung bakit biglang natanggal yun. Madali lang naman siya ikabit kung gusto nyong tanggal, ano yun, ini-slide lang naman siya. Pero, mas maganda wag nyo nang kalikutan. So far din dito sa Kia Sonet, meron isang bagay ako na encounter dito. Hindi siya problema ng kotse itself. Ako lang talaga may problema kasi hindi naman siya defect, pero kung may isang bagay ako na nahihirapan dito sa Kia Sonet, yun na yung kanyang manibela kasi sobrang lambot niya talaga. Ang gaan niya, which is a good thing. Don't get me wrong, maganda yun. Kaso yun lang, ang mga nadadaanan ko kasi mga malulubak, paminsan sa SLEX may mga portion doon na parang wavy yung kalsada. Syempre kapag gumaganyan na yung sasakyan, paminsan sa sobrang lambot, onting ganun mo lang, kahit sobrang liit lang na angle na may ganun mo, yung kotse paminsan mapapaliko na, so kailangan parang balansehin mo lagi all the time. Hindi ko siya nakikita as masamang bagay. Ako lang talaga may problema sa ganun. Hindi siya kasiraan para sa Sonet. Actually, ang ganda nga nun eh. It's just that sa akin lang kasi may problema lang ako sa kamay. Kaya paminsan madalas ko i-correct yung driving lane ko or yung driving position ko sa kalsada. Which is, hindi naman lagi, pero yun lang madalas na challenge ko kapag lubak sa mga expressway. Pero sa mga city driving, wala akong problema dyan. Okay din yung kahit may lubak sa city driving, walang problema. Kaklaruhin ko lang, I don't hate the Sonet for that one. Masaya pa rin ako sa, yun nga, sa drivability niya tsaka sa lambot ng manibela niya. Kung halimbawa lang na isa ka sa mga makaka-experience ng problema sa power window at granted hindi mo na void ang warranty mo, ganito ang kailangan mong gawin. Tumawag or mag-text lang kayo sa numero ng service department ng preferred na kasa nyo. Specifically, yung scheduling personnel ang kausapin nyo to make an appointment. Ganun lang sadya ang proseso nila kasi kailangan muna nila makita yan on hand bago sila magbigay sa inyo ng solusyon. Para sa Alabang, ito po ang number ng scheduling department nila. Ma-accommodate nila kayo basta within office hours lang. Pwede naman normal call or text, pero preferably through Viber gusto nila. Then sa araw mismo ng appointment mo, need mo maghintay sa pila para tawagin ka nung service advisor at nang mabanggit nyo yung concern nyo. Afterwards, ipapatingin nila yan sa mechanic nila for inspection. Then, mag-uusap uli sila ng service advisor para makagawa ng proper documentation. Para sa issue na ito, ang instructions sa kanila is repair muna. Pero as per Sir Earl ng service department that day, sabi niya meron tayong option A and option B.
Option A is yung aayusin muna nila yung motor. Then if hindi na talaga kaya on that day din mismo, edi tatalo na sila sa option B, which is yung papalitan na yung motor. Unfortunately, hindi ko gaano naklaro kung gaano katagal turnaround time para matapos lahat ng ito. Kasi nagdedepende yan sa bilis ng logistics nila sa pagkuha nila sa planta nung motor part na yon. Ang sabi kasi nila hindi sila nag-i-stock ng parts sa kasa. Going back, need nyo bumalik sa waiting area sa service department nila. Then naabutan nila kayo ng papel na naka-indicate yung trinabaho nila. May pipirmahan ka lang na release papers, which is then iaabot mo sa guard para makuha mo susi mo, and that's it, you're good to go. All of this is free of charge. Granted, dapat on warranty ka pa rin. Yung sa amin, inabot lang ito ng, estimate ko lang, parang 30 to 40 minutes lang. Basta less than an hour yung hula ko. Kasi nakipag-usap lang ako dun sa mga tao sa kasa habang patapos na yung lunch break ng iba. Tapos maya-maya, in-inform na lang ako bigla na ready for dispatch na yung baby namin. Shoutout nga pala kay Sir Toto sa pagiging sobrang accommodating. Isa sila sa mga pinaka-busy na tao sa kasa, pero approachable pa rin. Kahit lunch break na nila, tapos imbis na ipahinga niya na lang yun or kumain, ini-entertain ka pa rin niya. Kaya maraming salamat, Sir Toto. And mamaya, magpe-prepare lang ako kasi magkakaroon ng mini EB. Siya yung magiging first time ko na pakikipag-meet up sa mga kapwa Sonet owners. Looking forward ako na makita din yung ibang members doon. At after nun, mamaya, may a-announce na lang din ako. Bali sa mga kapwa Sonet owners kagaya namin, gusto ko lang ipaabot sa inyo yung balita na magkakaroon po tayo ng Grand EB sa Kia Alabang, which is nire-relay ko lang sa inyo kung ano yung nabalitaan ko o yung ano yung sinabi sa amin sa GC. At siya na nga daw ay gaganapin sa Kia Alabang. Hindi pa namin masyado alam yung details, baka mag-email na lang sila sa mga owners kung sino man gusto pumunta. So far, ang venue daw is Kia Alabang pero hindi ko alam kung mapapalitan yon. And gaganapin siya sa June 22, 9 AM ng umaga hanggang 12 yata ng tanghali yon. Kung ano pa yung nilalaman ng mga detalye nun, hindi ako sure. At tinaon talaga na itapat sa Sunday para mas marami makapunta. So ayun nga, kita-kits na lang sa mga
mga kapwa Sonnet owners doon. Meet and greet na lang, and then pare-parehas na lang natin tingnan ko ano yung gagawing program ni Kia Alabang para sa atin. So see you there mga kapwa Sonnet owners.